Magandang araw mga lods. Ayan. Ngayon itatopic natin paano nga ba dumami ang mutation ng ating mga alaga mga lods. Ngayon yung ating itatopic mga lods. Let it, bang, bang. Magandang araw mga lods. Ayan, ngayon yung itatopic natin mga lods, yung yung paano nga ba dumami yung yung aking mga ibon at saka yung mutation niya mga lods. Yan. Pero bago yan mga lods, paalala ko muli, malapit na natin ibola to. Sa Lunes yan, baka i-raffle na natin to. Yan. Ano pa lang mga lods, kumbaga yung pamasahe natin, hindi pa natin nakukuha. Kaya sali na kayo para makuha natin yung totally malaki pa yung kulang. Malaki pa yung kulang, kaya sali kayo mga lods. Malay nyo yun yung kasi ilalak ko na to, kumbaga wala nang sasali. Sa linggo wala na. Na yun, i-close ko na. Ang pinakahuling sasali sa entry Sabado. Ayan mga lods, hanggang Sabado. Kung sa may bayad hanggang Sabado na lang mga lods. Na yan, pagpatak ng linggo, na yan, cut off na yan para hindi magulo yung listahan, kasi iaayos natin yan. So yun lang mga lods. Tapos banggitin ko uli yung yung mga pangalan nyo rito. Ito si Joe Marie Cajao, Edgar Bela Cruz, Algie Ramiro, o kung tawagin si Alberto Ramos, Timo J. Dilin, Amado Katubay, AC Marcelino, Baran Bet, kumbaga Bet Baran yan, Densky Paracale, Alex Calixto Alibango Jr. Yan, rods. Matali yung mga entry nila, may 3 entry, 6, yan. Tapos may 1 siyam. Yan, although marami 3 entry lang mga lods. Ayan mga lods, yung 3 entry yun, 100 peso bill yun mga lods. Baka akala nyo 300, hindi. Lang yun, sa 100 kasi 3 entry na yon. So ibig sabihin 3 yung pangalan nyo sa ating raffle na tambiolo kumbaga. So yun lang mga lods, at balik na tayo sa ating topic. Ayan. So ngayon paano nga ba dumami yung mutation ng aking ibon samantalang nung una hindi naman ganyan karami yung So totally sa lahat-lahat ng mga ibon ko may lumabas na, siyempre ang nabili natin nung hindi pa tayo biyasa hanggang ngayon naman hindi pa tayo biyasa. Yung mutation na nabili ko, natandaan ko Lutino. Ayan. Tapos ano pa ba yun? Normal. Tapos ano pa ba yung iba? So, halos ganun lang Lutino, normal, opaline. Ayun, parang ganun lang natandaan ko mga lods parang ganun lang. Ayun, tapos may spangle na parang siya yata yan, si Kikay. So namatay naman yan mga lods, hindi naman kumbaga hindi siya nakuha namatay naman. Saka maraming namatay doon. Siyempre nung unang panahon na nagalaga tayo, hindi pa natin masyadong kapado. Nag-iibon tayo dati pero hindi mga kids. So yun, katagalan, habang kabubuga, nag-iba-iba ng mutation. Ano nga ba yung sikreto ron mga lods? So ganito lang yan mga lods. Ako kasi ang ginawa ko, pag ba nakatatlong clutch na yan, ang ginagawa ko, pinapares ko sa iba. Nagbuga yan, 3 clutch. Tapos nakita ko yung anak ng iba, maganda, ipapares ko yun.
yung breeder ko na nangingitlog na halimbawa, kaya yung cock, ano, yung hen o cock, pinapares ko sa iba. Inaano ko, kumbaga pinaghihiwalay ko yon, paparisan ko ng iba. So yun, yung mga ganun diskarte, mga lods, nakapagpalabas ako ng iba't ibang ano. Minsan ang papalitan ko yung cock, minsan ang papalitan ko yung hen. Pag sa tingin ko maganda yung cock, yung hen ang papalitan ko. Minsan naman sa tingin ko maganda yung hen, nahanap ako ng magandang ano na ipapare sa kanya. So yun, nung katagalan, ano siya, nakita ko na lang nag-mute yung ano, yung itsura ng ating mga alaga. Hanggang sa nung bandang huli, yung mga dating itsura ng ano, ng mga pinanggalingan nila, halos wala na. May natitira lang dito yung kagaya ng ipaparapol ko sa inyo. Lahi pa nun nung una kong mga ibon. Kaya kumbaga, ano yan, kung sino man ang papalarin, mapupunta sa yung ano, isa sa mga naging buga ng breeder ko yan, mga ibon. Yan. Kasi ngayon, ano nga, hindi na nga masyadong kalakihan yung mga ibon ko. Kasi dati mga latsin ito. Nung hindi pa ako marunong mag-ID, ano yun, ang goal ko lang mapalaki. Gusto ko malaki. Eh, nung nakuha ko na yung gusto ko, tapos nai-out ko naman yan. Yun, ang tinarget ko naman, yung magaganda. Ayan, kaya ngayon, mga iba't ibang mutation, mga lods. Kaya ganun lang yung diskarte. Kaya, lagi kong sinasabi, kung mag-uumpisa kayo, ang pinapayo ko sa inyo, kumuha kayo ng 3 hanggang 4 na pares. Yan, parang ginawa ko. Ako nga, 5 pares yata yun o mahigit pa. Kasi may namatay, tapos pinapalitan ko basta na-stay sa akin na hanggang sa nagbugaan 5 pares. Yun, gano'n lang ang ginawa ko mga lods, na kumuha ko ng yan, kagaya ng gagawin ko sa inyo, na pinakapayo ko sa mga bago. Kung mag-uumpisa kayo, kuha kayo 3 pares o hanggang 4. Tapos yung kung 3 pares pa yun, iba't ibang yon, iba't ibang mutation. Yung kagaya nga nung natopic ko nung nakaraan, di ba? Dapat ang pied, kung parisa ng ng pied din. Ito diskarte ko lang, disclaimer. Diskarte ko lang to. Kasi yun alam mo na ang kalalabas yan, puro ganun yun Mali ba na lang kung nagpaparami ka ng ganun. Yun lang yun. Di ba, no? Pero kung nag-uumpisa ka pa lang, pied. Tapos para maganda pa rin ang bugan niya, may lalabas na pied, tapos yung kaparis niya, kung ano man yun. Pinarisa mo ng puti. Kaya pula mata, kaya hindi may lalabas na puti, kung pula ang mata niya, red eye, tapos may lalabas na kagaya ng pied. Halimbawa, kung pied yung isang pares na puti, ganun lang yun ang Tapos may other pang yun, lalabas kasi yung mga yan naman, mga lods, hindi naman sa panahon ngayon, hindi naman isang mutation lang yan, mga lods. Maraming marami ng mutation yung ibon ngayon. Kaya maganda nga yung yung mga nag-uumpisa ngayon, minsan sa isang pares mo, marami nang lalabas. Diba, no? Pero kung makikita mo kaagad yun na, at least makasiguro ka. Kasi meron mga lods ganito. Nag-alaga sang rainbow, puro-purong rainbow lang yun. Kaya pag, walang ibang halo yun, rainbow lang. O kaya Lutino, purong Lutino yun. Kaya pag nakakaawa ka sa kanila, Lutino yung buga nun. Puro ganun lang siya. Pero yung yung iba, na yung tinitinda lang, yung parami lang ng parami yun. Ito, kagaya sa akin, yung yung mga ibon natin dito. Yan, pag medyo naka-3 buga na, ngayon nga may aawatin ako. 2 clutch pa lang to, kaso umitlog na. Pababayaan ko na muna siya. yung kumbaga sa maobi to sa
African eh. Maube tawag eh. Parang may pagka black gray siya na ano. Ganda sana yung cock pero yun nga, ano siya. Nung malaki na yung mga ano niya, yung mga inakay niya, ano na eh, araw na lang ang bibilangin eh. Bigla niyang ano, ginugulpi yun. Durog ang ulo ng dalawa, mga lods. Kaya ayoko muna ipakita kasi ano eh, baka ma-violate tayo kay ano. Kasi talagang ano, ang pangit. Ayoko muna ipakita, baka ma-violate tayo kay YT. Pero hiniwalay ko na. Nilagay ko dun sa bagong ano, may bago akong sinalangan dito. Inalis ko yung dati, tapos sinalang ko yun, yung tawag nito, yung rainbow. At saka yung isa, yung parang dominant spangle. Parang ganun ang dating. Yellow. Inuuri ko pa nga, hindi ko pa na ano. Pero tingin ko spangle na ano, double factor. So yun, nilagay ko muna doon kasi pag bagong ganyan, hindi pa matapang yung mga yan kasi hindi pa sila umiitlog. Kaya pag umitlog na yan, minsan tatapang yan. Kaya ano ko muna sila kinanlong. Tapos dun sa mga bago na hiniwalay ko na, hindi ko rin sila pwede ron kasi magiging conscious naman yung kaedatan nila. Pag conscious yan, tutukay na tutukay, mamamatay din. Kaya yun, nilagay ko muna doon. Kaya yun, ganun yung ano, malas, balik tayo doon sa topic. Gano'n lang yung ano, sistema na sa akin, pag nakadalawang buga, yan, 3. Minsan umaapat pag maganda yung ano yan. So kaya nito, 2 buga lang, alisin ko na. O, ano pala, umiitlog. Patapusin ko siya pagkatapos nun, iaawatin ko na kasi ano eh. Ang matapang kasi yung cock. Kaya kailangan na maagap ka. So, paalala pala, pag ganyan yung breeder nyo, yung cock o hen matapang ano, pag medyo lumalaki na ginogorgor. Ang gawin nyo, bago niya magorgor, parang medyo naririnig, umiyak-iyak na yung mga ano nyo, alisin nyo na kagad. Pag medyo ano, kung anong edad niya ginugulpe, bago umabot doon, alisin nyo kagad, ipaposter nyo na lang. Yan. Pag wala, i-handfeed nyo na lang para masafe yung alaga natin. So yan. So balik tayo sa ano, yung topic natin mga lods. So yun, ang ginawa ko, minsan ang pinares ko, opaline, tapos lutino, no? Ito, nung marami na sila. So, magbubuga na naman ng ibang ano yun. Either na yung lutino, magiging mapus siya o parang medyo yellow-green na siya. Tapos, yung yellow-green na yun, ipares mo dun sa ibang ano, bawa, ipares mo sa spangle. Di ba, no? Yun. Lalabas yung kulay nun na ba, pinaris mo doon ano, green or blue. Ayun, maghahalo yun. Kaya minsan ang kulay hindi mo na maintindihan kung dilaw ba yan o green o blue, ganun. Maghahalo-halo yun mga lods. So ganun ang ginagawa ko, kaya ano, recessive. Tapos ano, paparisan ko ng ano, ng dilaw, minsan crimino. So yung ano, yung kulay ng recessive sasalin doon sa dilaw o sa crimino, maghahalo. So lalabas yung anak niya yan na dilaw siya na may spot, recessive din siya. Pero ano siya, dilaw, magbabago yung kulay niya yan. Ang namamana kasi niya yung spot eh, yan. Minsan kulay din, makukuha ng kulay sa tatay. Tapos magbubuga rin sila ng dilaw, gano'n. Tapos kung may pinanggalingang ibang mutation yung mga yan, lalabas din doon mga lods. So sa gano'n, pinapalit-palit ko sila ng ano, ng kapares. Ayun, hanggang sa bandang huli, makikita mo, iba't iba na yung mutation ng ating mga ibon, mga lods. Ako siguro wala pa ako dun sa ano, kasi may napanood ako, ano, umi-stick siya na ito opaline, puro opaline, puro, sabi niya. Ano yun, naglalaro na lang yung ano na yun, yung breeder na yun, kasi siguro lahat ng mga ano, napag-aralan na niya, bagamat hindi naman natatapos to ano, siguro na nakita na niya yung mga ano. Ang ginagawa niya, nagtuthrowback siya mga lods. Diba? Nabawa,
gusto mo ibalik yung ganito, ibalik ko nga tong lahi nito galing sa normal to. Ito throwback mo yung pwede naman. Ganun yun, minsan pinaglalaro na lang. Parang ako, ang ginagawa ko na lang, minimix-mix ko yung kulay ng mga alaga ko. Lalo na pag hindi, parang hindi sila magkasundo, alisin ko yun, lilipat ko sa iba, ganyan. Yun, minsan nagkakasundo, yun. Maganda yung buga. Kasi ang napansin ko mga lod sa pag-ibon nito, pag sobrang ganda ng buga ng mga inakay mo, nagaganda, talagang walang sayang, kumbaga. Kasi minsan sa mga lods, pag nagbuga ng 5 yan, minsan mayroong isa na hindi kagandahan, parang gano'n. Compare mo sa 4 na magaganda. Di ba, no? Pero pag may ibon ka na sobrang gaganda talaga, walang sayang. Minsan hindi siya malakas magbuga. Pinakamarami niya 5, tapos mamatay pa yung 2, 3 na lang. O minsan naman 4, patay yung 2, yan, 2 na lang matitira. Pero solid. May ibon akong ganyan solid ang ang buga. Talagang makikita mo yung quality ng ibon. Ganun yata talaga na sa pag-ibon. Kaya ako patuloy akong kasi ginagawa naman natin libangan to. Patuloy lang ako naglilibang na minsan libang na may gasto siyempre kasi bumibili tayo ng mga patoka, mga kailangan ng mga yan. Pero naman, pag nakita mo naman yung alaga mo nagbubuga, okay na, diba, no? Kaya ito mga lod, sa totoo lang, kung kaya ko lang sustinihan tong mga alaga ko, pagugulangin ko, titingnan ko talaga yung natural na kulay nila. Kasi mga lod, sa kaalaman nyo, hindi ibig sabihin ang ibon mo nag-5 buwan na ganap na yung kulay nun, hindi pa rin yun. Sa karanasan ko to minsan nga 6, hindi pa rin. Makikita mong ganap yung kulay niyan pag yung na talaga nasa 1 taon na ibon. Yun, pag nakita mo 1 taon na yung ibon mo, yun na yung talagang kulay nun. Pero pag mga 5 buwan, 6 na buwan, minsan mapusyaw pa yun Pero pag yun na, original na kulay na. Kaya nga pinaka the best mga lods, yun magpares kayo, yun nga, mga 8 months, diba, no? Pares mo 9 months, ako nga 10 months dati. Pero ngayon binabaan ko na kasi pero nandun pa rin ako sa 8, nasa 8 pa rin ako. Kung mapapansin nyo nga, diba, sobrang gulang na ng mga ibon natin, hindi ko pa rin kasi tinitingnan ko lang pag hanggat may nagbubuga ng maganda, okay lang. Pero pag yung pag yung hindi kagaya yung kung sa African maubi yun ang kulay. Pag titingnan sa personal, may pagka-black siya mga lods. Ganda sana kasi malay mo makachamba tayo ng na black kaso ang tapang mga lods kaya ayun, aalisin ko siya siguro baka yung hen kasi okay naman magbuga yung hen, isasalang ko si Mario, yung ubanin nating ibon, isa yun sa pinakamatandang breeder natin, si Mario. Ayan, isasalang ko doon. Ang kapartner ni Mario niyan Lutino, yellow Lutino yan. Maganda yung lahi ni Mario doon ako ng rainbow kay Mario. Kaya nagtaka nga ako, opaline tapos FPG. Totally dilute yun, dilute na FPG. Yun, siya, ang ganda ng buga. Doon lumabas yung rainbow. Kaya lang sa rainbow, sabi ko nga sa inyo dati ko na sinabi to, kung ako pamimiliin mo rainbow, kahit sabi mo solid solid na rainbow, tapos big size pa, meron ako dito yan, mo ako sa dominant pied, tapos recessive yan, tapos rainbow mas gusto ko yung dalawa, yung dominant pied tsaka recessive yan. Kung ako tatanungin nyo,
Ngayon, kung sa dominant tide na lang, tsaka recessive, mas gusto ko naman ng recessive mga lods. Yan, lalo na yung tinatawag na marble spot. Yan. Talagang napakakunti lang ng spot niya. Bilang na bilang sa katawan yan. Maganda yan mga lods. Sa akin iwan ko lang sa inyo kasi kanya-kanya naman tayo ng taste eh. Parang pagkain lang yan. Yung gusto maalat, kaya labas mo sakit sa bato, di ba? Iba naman, gusto matabang yan. Kagaya ko, ayoko yung maalat. Gusto ko matabang lang. Iba naman, gusto matamis. Yan, diabetes. Yan. Yung naman iba, gusto naman maanghang. Yan. Moranas naman yan. Makalot sa yun ang outcome. No? Yan. Kanya-kanya na tayong gusto. Kumbaga sa mag-iibon. Yan, mga lods. So yun doon nag-umpisa yung mga lods. Kaya dumami yung mga mutation ng ibon ko, tsaka kung paano ako magparami. Yan. Lang, focus. Yan. Focusan mo lang yung ibon. Tapos, tamang alaga lang mga lods. So yun, sabay yun. Sabay dadami yung alaga mo, sabay dadami yung mutation. Yan. O, paano ibalik natin? At least 3 pares na iba't ibang mutation. Mga lods. Siguro sunod ang pag-aralan natin. Diba, 3 pares. Ano naman ang magkakapares na maganda ron yan? Siguro yun ang susunod nating topic mga lods. Pero sa ngayon, yun muna yun mga lods. Ay bibigay ko sa inyo. Idea, lalo na sa mga bago nating kalods na mag-iibon. Okay mga lods, hanggang dito muna. At kung hindi ka pa nakasabo, ikaw nga nanonood na libang ka sa video natin, pero ayaw mo mag-sub ka na lods, tapos sabay comment at saka like. Malay mo, ikaw na yung susunod na manalo sa ating pre-raffle. Yan. Okay mga lods, siguro hanggang dito muna at maraming salamat. Bye bye.